Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 8,630 subscribers. Thank you so much, guys. Malapit na tayo sa 9,000 subscribers mark. Of course, no? Mahal na mahal natin po kayo. I love you all. God bless you all. And mag-iingat po tayong lahat, no? Ang pag-usapan po natin ay national politics. Okay, national politics po ang pag-usapan natin. Ay, nako, sobrang napakaraming ingay ng mga kalaban ni Vice President Sara Duterte dahil unti-unti nang dinidiin, no? Hindi lang si Sara Duterte kundi ang kanyang mga mahal sa buhay, kasama na po ang kanyang asawa at ang kanyang kapatid, no? Matatandaan natin noong mga nakaraang panahon ay iniungkat ni dating Senador Trillanes at that time Senador Trillanes si Pulong Duterte, no? At ang kanyang asawa na si Carpio, no? So talagang pinaalala ni Vice President Sara Duterte sa publiko na wag tayong mawala, no, o kalimutan ang talagang problema ng ating bansa dahil unti-unti nang lumalabas ang mga ingay na ito, yung mga allegations na to na kanyang asawa na si Manasseh Carpio at ang kanyang kapatid na si Pulong Duterte ay involved sa drug smuggling noong 2018. Okay? Ito, no, talaga pati si Michael Yang na economic advisor ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kasama na rin diyan si Paeldon, no? Pinapangunahan ang hearing na ito, yung Quad Committee na sinasabi nila, naku po, na apat yun na House Committee on Dangerous Drugs, Public Order, Safety, Human Rights, and Public Accounts, no? Talaga, no, sinabi ito ng ating mahal na pangalawang Pangulo nung Sabado, no, kahapon lamang, nang nagkaroon ng interview yung Kadayawan Festival, no? Sinabi niya na talagang hindi siya makapagsalita in behalf of her brother na si Pulong Duterte at ang second gentleman Carpio, no? Talaga na over sa mga accusations against them. No, sabi ng kanyang asawa, meron any issues that he is involved in, siya ang sasagot noon at hindi dapat ang kanyang asawa ang sasagot doon kundi siya, no? Maganda naman talaga dapat, hindi katulad ng unang ginang hindi sa Araneta Marcos, no? Talaga namang eto, no, sabi ng ating mahal na pangalawang Pangulo na ito ay isang political harassment lang, no? Alam mo naman, umalis na ang ating pangalawang Pangulo sa gabinete ng Marcos administration. Kaya naman, ni-expect na natin na ito ay hudyat na upang atakihin siya at pabaksikan siya ng mga hinayupak na ito, no? Na ang mga talaga naman kasi dapat mag-focus tayo sa poverty alleviation, yung ano natin, no, yung food prices, napakamahal ng mga kamatis. Buti nga nagmura na yung kamatis ngayon, no? Yung mga gulay-gulay, yung isda, mahal, no? Yung bigas hindi pa napapababa. Ito ay isa sa mga ipinangako ng mga nakaraang panahon nung nangangampanya pa lamang sila, no? Napakamahal ng bilihin at sasabihin ngayon ng economic advisor niya, yung NEDA chairperson ng Marcos administration, na sapat na ang 64 pesos. Pag kumakain ka ng 64 pesos a day, ay talaga namang ikaw ay hindi kinukonsidera na mahirap. Nakakain na po ba kayo sa isang eskwelahan? Nakakain na po ba kayo sa isang restaurant? Nakakain na po ba kayo sa isang karinderya? Magkano po ang isang meal diyan, no? Magkano po ang isang bigas ay isang kanin diyan, no? Ay, swerte ka na kung may 10 piso, pero 15 to 20, 25, di ba? Doon pa lang. Yung ulam magkano, no? 50 per order, no? Swerte ka na kung may 50 per order, meron pang
order 90 pesos, 100 pesos. O magkano na yun? 150 pesos, 200 pesos. Ngayon, sasabihin ng NEDA advisor, NEDA chairperson na ito ay 64 a day. Ito 1,000,000 lang ang pinag-uusapan natin. Kasinungalingan yan, no? Dinadaway naman din ni Mr. Yang, no? Hindi pala miyembro ito ng National Press Club, no, affiliated in a way, no, sabi ni Abasola. Nakakatakot itong mga to dahil pwedeng gawin, no? Talagang NPC accepted the offer of Environment Undersecretary and National Irrigation Authority Administrator Benny Antiporda to take a leave of absence as the organization's vice president to address the allegations raised against him by Guban. Ito si Guban na convicted ito, no? Parang bumabalik tayo sa mga panahon ni De Lima. No, yung mga panahon ni De Lima, 'di ba, inaakusahan siya ang mga witnesses doon ay panay naka-orange, no? Ano ba naman 'yon, 'di ba? Ito si Ace Barbers dati, ito ay napakabait kay Duterte, ngayon ay isa na sa mga kumakalaban na ito, no? Ay nako, Barbers. Ay, okay, sige. Okay, si Paulo Duterte. Okay? Ayan po. Tapos syempre, si Pulong naman umalma, no? Umalma do sa mga akusasyon ng isang star witness na si Guban, no? Tingin ko hindi po ito, wala po siya talagang kredibilidad dahil na-convict na nga po siya, no? Talaga namang gagawin niya ang lahat upang makawala diyan, okay? Pero inaasahan po natin isa-isa ng mga mag-isa-isa na pong magsasabi ng mga katotohanan sa kanila na ang Duterte administration at that time ay talaga namang marami pong mga anomalya. Pero bakit ganun? Nung bago umalis si Pangulong Duterte sa kanyang pwesto at tuluyang pumunta dyan sa Davao, ay talaga namang napakataas ng kanyang trust rating. Ngayon ay talagang unti-unti na lang nilang sinisira. No? Itinuturing naman ni Vice President Sara Duterte ang lahat na ito bilang political harassment, no, sa pagdawit sa kanyang asawa at sa kanyang kapatid. Talaga namang hindi nila kaya si Vice President Sara Duterte, kaya naman inaatake nila ang mga mahal niya sa buhay upang, no, maging apektado at hindi na tumuloy sa 2028. Pero sinasabi ko sa inyo na itong babaeng ito ay talaga namang out of this world na karakter. Ibig sabihin niyan ay talagang tuluyan pa itong tatakbo at patutunayan sa inyo na kaya niya na bilang maging pangulo ng bansa. At kayong mga addict dyan sa gobyerno, no, addict sa mga substances, addict sa korupsyon, addict sa pwesto, addict sa kung ano pa man, addict sa babae, addict sa lahat, ay talaga namang pababaksakin kayo ni Sara Duterte. Kaya challenge ko kayo, gawin nyo na ang lahat ng mga gagawa nyo upang pabaksakin si Sara Duterte. Dahil kung ito ay makaligtas at nakakaligtas naman talaga, ay yari kayo sa 2028. No? Paghandaan nyo na rin ang 2025, siguraduhin nyo na ang mai-elect ng sistema nyo ay mga kakampi ni Marcos, no? Dahil kung hindi ganoon, ay yari kayo sa 2028. At saka siguraduhin nyo lahat ng mga mai-elect o kaya na-elect ng 2022, mai-elect sa 2025 ay talaga namang hindi babaliktad at upang maging panalo nyo sa 2028. Siguraduhin nyo rin na ang 32 million votes ni Sara Duterte ay mabawasan at maging 2 million na lang. Dahil kung ganoon, ito ay madagdagan, yari kayo sa 2028. Sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan. Thank you so much, guys. God bless you all.